Magandang umaga po sa inyo mga kababayan, mga ginigilo ko pong tagapakinig. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay nangangaral, nagtuturo tungkol po sa ating paksa na napahalaga at na napapanahon, tungkol nga po sa paksa na ikaw ba ay tunay na born again? Ikaw ba ay totoong Kristiyano o disipulo ni Kristo? Paano mo masasabing ikaw nga ay tunay na Kristiyano? At tayo po ay nasa 8 ng kasagutan. Kung inyo pong nasusubaybayan o dun sa hindi naman, ay ito po ang pang-8 ng kasagutan doon sa mga palatandaan o signs. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, maraming nagkiklaim o maraming umaangkin na sila ay tunay nga born again, na sila nga ay disciples ni Jesus Christ. Pero totoo nga bang ikaw ay o sila ay disciples ni Jesus Christ? Talaga bang sila ay born again o tunay na Kristiyano? Ito pong pang-8 ay hinango pa rin natin dito po sa Biblia, sapagkat sa salita ng Diyos natin masasagot o makukuha ang kasagutan. At ang pang-8 nga po ay, natatanggap mo ba ang mga sagot sa iyong mga ipinapanalangin? Opo, yun po ang isa sa signs o mga palatandaan na ikaw nga ay tunay na Kristiyano, na ikaw nga ay tunay na mananampalataya ni Kristo, na ikaw nga ay hindi fake o totoong-totoo na Kristiyano, na disipulo ni Kristo o alagad ni Kristo, mananampalataya ni Kristo, kung natatanggap mo o nare-receive mo ang mga ipinapanalangin mo sa Diyos. Yan po yung mababasa po natin mga kapatid sa unang Juan 3:22. Pero bago ko po basahin yon, no, yan po ang pinagmumulan, yung pong kasagutan sa panalangin. Kaya ako po itinatalakay po yan kasi yan po ang pinagmumulan. Yan po ang pinanggagalingan ng kapanatagan o ng confidence o ng kalakasan ng ating loob, kapanatagan at katiyakan at kasiguruhan na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Kasi pag sinasagot ang panalangin mo, doon po nagmumula yung iyo pong kasiguruhan, no, yung iyong kumpiyansa na talagang ikaw ay Kristiyano kasi sinasagot ang panalangin mo. Pakinggan po ninyo sa 1 John 3:22. Ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Babasahin ko po sa inyo. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin, no? Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So doon po sa English, ako po ay may hawak ng gustong marinig ang English Bible. Dito po meron po akong hawak ditong English Bible. Ang sabi po rito sa 1 John 3:22, and we will receive whatever we request because we obey Him and do the things that please Him. We will receive whatever we request because we obey Him and do the things that please Him. Nakita po ninyo? We receive from Him whatever we ask because we obey His commands and do what pleases Him. Yun naman po ang sabi sa and do what pleases Him sa Good News Translation. Kaya sa New Living Translation, na ito po yung parang usong-usong basahin ngayon ng mga maraming nagbabasa ng Bible, at nung nakaraan naman, ito naman yung nung wala pa yan, itong Good News Translation, yung Tagalog Mabuting Balita, ito naman ang binabasa. Ang linaw po doon na ang sabi sa atin, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Sa makatuwid, malalaman mong ikaw nga'y tunay na mananampalataya ni Kristo kung sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ang tanging daan, no, ang tanging way upang iyan ay maganap at mangyari na sinasagot ang panalangin mo ay kung tinutupad mo ang mga utos ng Diyos.
At ang tanging way, no, tanging daan para masunod mo ang mga kautusan ng Diyos ay kung ikaw ay sa Diyos at kasama mo ang Diyos. Yan po kasi ang kasunod na talata dito po sa talatang 24. Sabi po ni Apostol Juan, no, dito pa rin po tayo sa 1 John, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, kita po ninyo, di po ba, ang tanging daan upang maganap o mangyari na tinutupad mo ang utos ng Diyos, no, ay sapagkat sinusunod mo ang kautusan ng Diyos. At nangyayari yun, nagaganap yun, kung ikaw ay sa Diyos at kasama mo ang Diyos. Ang sabi po rito, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, ang sumusunod sa Diyos, di ba? O, siyempre, sumusunod ka sa Diyos, tinatanggap mo ang anumang hilingin mo sa Diyos. Sabi rito, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod naman natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos, sabi dinugtong po ni Apostol Juan, ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, sa English, ang sabi po, yung nananatili sa Diyos, those who obey God's command live in union with God and God lives in union with them. Sa ibang translation, yung in union with God o and God in union with them, ang sabi po ay those who obey God's commandment live in fellowship with Him and He with them. Live in fellowship with them. Tinalakay na po natin yan sa simulang-simula ng ating pag-live, di po ba? Yun nga po na, ang sabi nga po, ang Diyos ay ilaw, walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa Kanya o may fellowship sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kasi po ito po yung team ni Apostol Juan dito po sa 1 John. Ito pong 1 John ay una po sa 3 maliliit na sulat ni Apostol Juan sa mga Kristiyano nung unang panahon na para ipakita nga po sa kanila ang pagiging Kristiyano. Kasi si Apostol Juan po ay namumuhay in close contact with Jesus Christ for nearly 3 years. Alagad po siya ni Kristo. At natutunan niya kay Kristo. Ang natutunan niya is about learning the truth. But even more about living the truth. Hindi lang po yung matutunan yung katotohanan, kundi isipamuhay ang katotohanan. At ang sabi nga dito, yung may pakikiisa sa Diyos, no? Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. God is light and true believers will live according to His light. Nabubuhay tayo ayon sa liwanag ng Diyos. Walang anumang kadiliman sa Diyos. Kung sinasabi ba natin na tayo may pakikisama sa Kanya, sabi nga po, then we say that we have fellowship with Him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in our actions. But if we live in the light, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, just as He is in the light, then we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from every sin. Tayo'y nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. So, kaya yun pong ibig sabihin nung live in union with God. Yung sinabi po kanina na ang sumusunod sa salita ng Diyos ay nananatili. So, kung namumuhay ka talaga sa liwanag, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Parehas po yan. Kung namumuhay ka ayon sa katotohanan, di po ba? Yun ang may pagkikiisa sa Panginoon Diyos. Nananatili sa iyo ang Diyos at nananatili ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya po mga kababayan na ang tanging daan upang iyong maganap
o maganap at mangyari kung tinutupad mo ang utos ng Diyos, at ang tanging daan para masunod mo ang kautusan ng Diyos ay kung ikaw ay sa Diyos at kasama mo ang Diyos. You are living in union with God, or you are living in fellowship with God. Yan po ang sinasabi. At magkatulad po din po yan sa 1 John 5:13 to 15. Babasahin ko po sa inyo. Sinasabi po rito, no? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So ito pong mga ganito ang uri ng pamumuhay na sumasampalataya kay Kristo sa anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan na. Kasi nililinis sila ng dugo ni Kristo. Meron silang fellowship with God. At yung lahat ng kanilang kasalanan ay nilinis na ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kaya siya po'y namumuhay na ayon sa katotohanan. Kasi ganun po yun eh. Kailangan pong malinis muna mo tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na isinugo po ng Panginoon Diyos upang tayo maligtas. Kaya nga tayo ay mananampalataya na ni Kristo. Kaya nga sabi, 'di ba? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no? For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes, ang sabi po, no, in him shall not perish but have everlasting life. No, tingnan ko doon kasi may nakasulat po doon verse sa dingding namin dito ng John 3:16. Kaya nga po yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos na isinugo po ng ating Diyos, no, ay kapag ka ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos, hindi ka na mapapahamak sapagkat nilinis ka na sa mga kasalanan. Ikaw ay binanal na nga, ikaw ay inaring ganap na. Kaya meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya yung may mga buhay na walang hanggan na tinitiyak ni Apostol Juan dahil sila ay sumampalataya sa Diyos, namumuhay sa katotohanan at naayon sa katotohanan, dinirinig ng Diyos yung kanilang panalangin. Ito po ang kadugtong po ng talata. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. So, ang linaw po dyan, mga kababayan, na ang sabi po ay we have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. No, ang sabi po, we have courage in God's presence. No, sa Tagalog, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya anumang ating hingin. Anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Meron kang courage, no? Hindi ka nag-aatubiling lumapit, hindi ka nahihiya. No, meron kang kumpiyansa. Kaya dito po sa New Living Translation, ang sabi po rito, no? Dear friends, ang sabi po, no? 1 John 3:14, ang sabi po, mga kababayan. 1 John 3, we are sure that He hear us if we ask Him. No? Natitiyak natin na talagang dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang wika po, mga kababayan, and we can be confident, no? And we can be confident that He will listen to us whenever we ask for anything in line with His will. And if we know He is listening, when we make our requests, we can be sure that He will give us what we ask for. No? Yeah, ang ulitin ko po sa Tagalog, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hiniling natin sa Kanya. So meron po tayong kumpiyansa, meron tayong confidence. Sabi, we can be confident that He will listen to us whatever we ask Him for anything in line with His will. No, tandaan natin na laging sinasagot ng Diyos ang mga panalangin na ayon sa Kanyang kalooban. No, in line with His will. No, at dahil alam nating ipinakikinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin. Na yung hinihiling natin na yun, anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban.
Yun po yung sikreto nun yung nananalangin ka in line with God's will, kasi hindi mo naman ipapanalangin yung hindi naayon sa kalooban ng Diyos dahil siyempre ang Diyos nga ay liwanag, ang Diyos ay katotohanan. Hindi ka hihingi sa Panginoon Diyos nang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon Diyos. At sigurado naman yun ang hinihingi mo, magiging kalooban ng Diyos dahil namumuhay ka nga bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ni Kristo. Sumusunod ka sa kanyang kalooban. Kaya ang hinihingi mo ay yung ayon sa kanyang kalooban. Kaya pagka yun ang hinihingi mo, sabi, we are sure that He hears us. Sigurado yun if we ask Him for anything that is according to His will. We have courage in God's presence. Meron kang tapang, meron kang lakas ng loob na lumapit sa Diyos at alam mong diringgin. Siyempre, nakakaya yung lumalapit ka, di ba? Tapos hindi ka namang pakikinggan, hindi ka namang diringgin, no? Hindi ka namang pagbibigyan o hindi sasagutin ang kahilingan mo. Kaya sabi rito, we can be sure that He will give us what we ask for. Why? Because we know He is listening. No, He is listening when we make our request. No, nakikinig po ang Diyos. Amen po ba? Alam ng mga masusunuring mananampalataya na ang kalooban ng Diyos ay nahahayag sa salita ng Diyos. At doon iniaayon niya ang kaniyang panalangin. At ang mga kasagutan sa kanilang mga panalangin ay nagdudulat po ng pagtitiwala ng kapanatagan sa tunay na mga anak ng Diyos. Mas lalo tayong na-encourage, mas lalo po tayong lumalakas ang loob, lalo tayong nadaragdagan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa mga kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya nga po, natitiyak nating meron tayong kaligtasan. No, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na alagad ni Kristo, ang tunay na mga Kristiyano, may katiyakan ng kaligtasan. At may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kasi ang mga kasagutan sa kanilang panalangin, no, ang lalo pang nagdudulot ng pagtitiwala at kapanatagan na sila nga ay tunay na Kristiyano. Tandaan po natin mga kababayan, gustong-gusto ng Diyos, nais ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin o yung panalangin ng kanyang mga anak na higit pa sa kanilang iniisip. Kanya lamang, isipin po lamang natin yung mga lumalampas na mga nakalaan na mga pagpapala sa atin. Yung iba na blessing na nakalaan sa atin, hindi dumarating, lumalampas na lang. Bagamat nais ng Diyos na tayo talagang gustong-gustong sagutin sa ating mga panalangin. Ngayon, napakaraming mga tao, di po ba, ang nananalangin sa Diyos, lalo na ngayong mga naggera, no? Alam po ninyo mga kababayan, kaya ako po pinapaliwanag to sa inyo. Kasi ito nga po talaga ang palatandaan ng pagiging Kristiyano. Tunay. Hindi lang po ito dahil sa nababasa sa Biblia, kundi talagang ito'y nararanasan. At ako po personally, kaya nga po ako nagpapasalamat kay Dr. Yel Pascual ng EO, no, diyan po sa Fairview branch nila diyan sa Terraces. Kasi nga kita po ninyo, matagal kong pinapanalangin na magkaroon po ako ng bagong salamin. No, kasi yung salamin kong isa ay lumang-luma na, magdadalawang taon na. At naputol pa nga yun dito, tinali ko lang, no? At kaya sabi ko, Lord, yung dati kong salamin na 5 years ago na doble vista, pwede sa pagdadrive, pwede sa pagbabasa, kagaya nito ngayon, mahal, no? Nasa 5,000, mga ganang halaga, di po ba? Pero dahil nga po sa kapatid nating iyon at dahil nga rin po sa pananalangin ko, akalain ba ninyong inilibre lahat, ibinigay na lang sa akin ng hindi man lang po ako gumastos. Tinignan ng aking mata, chinek, at pagkatapos pinapili ako ng frame. Sabi ko nga, ito yung dati kong lumang salamin. Pakikita ko sa inyo. Ayan, no? Ito yung dati kong lumang salamin. Halos pa. Ayan.
doble vista rin, pero tinan mo, malabo na. Oh, nakita nga din niya. Pero sabi niya, palitan na lang natin yan, brother, kuya, sabi niya, no? At kulang nga yung dala kong pera, yung pala, hindi naman pala ako tatanungin kung magkano ang babayaran ko. Basta't nakuha ko na lang po yung salamin ko ng masayang-masaya ako po at nagpupuri sa Panginoon. Dahil dininig niya, dahil sabi ko nga, Lord, gusto ko mapalitan itong salamin ko. Kasi yung mga nabibili kong salamin, alam mo, mura lang, plastic, di po ba? Basta plastic, mura yan, makapal. Parang na-sale lang yan sa makikita mo sa mall, basta tama yung grade, di ba, sa salamin. Pero ito talagang ibinigay sa akin ng Panginoon. Dahil sa tingin ko, hindi ko nakakayanin bilhin pa sa hirap ng buhay ngayon, di po ba? Ang taas ng bilihin. At nagtaas pa yung langis at gasolina o kerosene o diesel. Sobrang taas. Grabe. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, hindi po tayo nag-aalala, nangangamba. Basta't sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, namumuhay tayo alinsunod sa kalooban ng Diyos. At ito nga pong pinag-aaralan natin, dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Katulad yan, Lord, bigyan mo po ako ng salamin. Talagang binigay ni Lord sa akin itong bagong-bagong salamin ito. Napakaganda at napakamahal pa. Salamat po sa kapatid nating yon, kay Dr. Yel Pascual, at salamat po sa Panginoon Diyos. Ngayon, ano po ninyo, napakaraming mga taong nananalangin sa Diyos. Pero hindi naman nila kilala kung sino yung tinatawagan nila. At hindi rin naman nila alam kung ano ang mga kalooban ng Diyos. Hindi naman po makikilala mo yung Diyos na totoo sa panonood mo lang ng TV o pagbabasa mo lang sa Facebook o panonood mo sa YouTube, di ba? Yung tatawagin mong Diyos, hindi mo naman matututunan yung makikilala ng lubusan kung hindi mo babasahin ang banal na kasulatan, yung kautusan ng Diyos. Wala po kayong mababasang kautusan ng Diyos sa napapanood ninyo. Nakatulad ng kautusan ng Diyos at mga kalooban ng Diyos na nababasa po natin sa Biblia. Kaya po, sa napakaraming taong nananalangin sa Diyos pero hindi naman nila kilala yung tinatawagan nilang Diyos at hindi rin naman nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos, ang tanong, may obligasyon ba ang Diyos na sagutin ang ganong klaseng panalangin? Kayo po ang sumagot. Di po ba? Gayon lang, sinabi na natin, di ba, nabasa natin na meron tayong kumpiyansa, meron tayong lakas ng loob. We have courage because we are living in fellowship with God. Nananatili sa atin ng Diyos at tayo nananatili sa Diyos. At ang sabi ay tinatanggap natin ang anumang ating hilingin dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Yun po ang ang dahilan kaya gagawin ng Diyos na sagutin tayo. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. We obey God's commands and do what He pleases Him. Ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. At ang sumusunod sa utos ng Diyos, yun nga, nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Living in union with God and God living in you. Di po ba? Yung pananatili, yung kasama mo ang Diyos, yung companion mo ang Diyos. You are in union with God. Kaisa mo ang Diyos. May fellowship ka sa Diyos. Kaya maging dito po sa awit, pakinggan po ninyo, sa awit 66:18. No, di po ba? Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. No? The Lord would not have listened. Hindi po makikinig ang Diyos. Sinabi po ng banal na kasulatan. No, sa Tagalog, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dinidinig ng ating Panginoon. So kita po, if I had ignored my sins, the Lord would not have listened to me. No, kung ini-ignore mo yung kasalanan, binabaliwala mo, hindi mo iniintindi, the Lord would not have listened to me.
Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ito po si David, dinidinig ng Panginoon kasi pagka nagkasala, hindi siya magpapatuloy sa pagkakasala. Dinidil niya kaagad yung kasalanan. Kaya dito sa English, ang malinaw pagkakasabi, di po ba mga kababayan? Ang sabi po, if I have not confessed the sins in my heart, my Lord would not have listened. Kaya kino-confess po kaagad niya. Kasi pag hindi mo kino-confess yung kasalanan mo, if I had not confessed the sin, ibig sabihin, magpapatuloy ka pa. Dahil hindi mo kinukumpisal, hindi mo kino-confess yung kasalanan sa puso mo. Di ba? Pero pag kino-confess mo na, di ibig sabihin, pagsisisihan mo na, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Pinagsisisihan ko na itong aking mga kasalanan. At gagawin mong mag-confess. Hindi mo ibabaliwalain yung kasalanan. Kahit na sabihin mong venial sin yan o maliit na kasalanan, ikukumpisal mo kagad, ikukonfess mo kagad sa Diyos. Kasi hindi ka diringgin ng Diyos sa iyong mga panalangin. Alam mo yan Di po ba? Teka muna, bago muna kita pakinggan sa mga kahilingan mo, ito bang kasalanan mo na nagiging hadlang sa panalangin? Para sagutin ko yung panalangin mo, kinumpisal mo na ba? Kaya po napakalinaw po rin yan na mga kababayan dito po sa banal na kasulatan na yan pong kasalanan talaga ang pinakadailan, pinakaugat kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang maraming panalangin. Di ba? Kaya tingnan nyo, pakinggan po ninyo itong sinasabi. Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. So kita po ninyo, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Si Yahweh, yan po ay Diyos. Yan po yung pangalan ng Diyos na YHWH. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May kakayahang iligtas ka. Kasi Almighty God, sabi rito, listen, the Lord is not too weak to save you, and He is not becoming deaf. He can hear you when you call. Hindi po bingi. Para hindi marinig ang iyong hinaing. Kaya kung halimbawa, Katoliko ka o hindi ka pa talaga nagbabasa sa Bible, sa ribulto ka pa lumalapit o sa imahen o kahit sa krus lamang. Kung lumalapit ka doon at kung nagkukumpisal ka doon ka lang lumalapit, pero ang Diyos naman talaga ang nakakarinig sa iyo. Kasi yung nakakarinig na nilalapitan mo, hindi naman nakakarinig yun, yung imahen, yung rebulto. Alam mo naman yun, ang Diyos ay Espiritu. Hindi naman nandun ang buong Diyos nandun sa imahen, di ba? Hindi naman si Kristo yung talagang imahen na yan. Alam mo naman yun, si Kristo ay Espiritu, di po ba? Ang Diyos ay Espiritu, si Kristo ay Diyos, ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya, ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At ang panalangin ay pagsamba, di po ba? We worship God in spirit and in truth, and yung in prayer, napupuri mo siya, napapanalangin. Sa pananalangin ay sinasamba mo ang Panginoon. So sa pananalangin mo, hindi naman po bingi ang Diyos, sabi rito. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So kita po ninyo, hindi kayo marinig. Hindi rin kayo makita dahil sa kasalanan mo. Kaya minsan inisip ko, sa dami ng mga nanalangin, mahihirapan ba yung Diyos na pakinggan ng lahat? Sa bagay, hindi naman kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Kita nyo naman, nilikha niya ang lahat ng mga bagay at tayo rin. Kaya lang siyempre, yung by process of elimination, hindi niya na isasantabi niya na itong mga nagkakasalang patuloy, na hindi sumusunod sa kanyang kalooban, para ilagay niya dun sa list of answered, sa mga diringgin niyang mga list na to be answered of prayers. Kasi sa dami ng mga tao, 7 billion. Pero siyempre, sabi rito,
But there is a problem. Your sins have cut you off from God. Because of your sin, He has turned away and will not listen anymore. Kaya kung patuloy na nagkakasala, ini-ignore yung kasalanan, no? Chinicherish pa yung iniquity sa kanyang puso, the Lord would not have listened. Alam po yan ni David na sumulat ng awit. Alam po na ni Isaias yan, na binasa ko rito sa Isaiah 59. No, kaya po mga kababayan, no, tayo na nakikita nating at nararanasan nating sinagot ang ating mga panalangin, ay alam natin at natitiyak natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Kung natitiyak natin meron tayong buhay na walang hanggan, yun po ang sabi ng Biblia. Yung pa kayang matiyak mong ikaw ay Kristiyano o ikaw ay born again na totoo. Kung kaya't ang isa sa mga mabubuting rason kaya nararapat manalangin ng mataimtim, manalangin ng maningas, ay sapagkat mararanasan natin ang kasiyahan at kagalakan ng katiyakan na idinudulot ng sinasagot ang ating mga panalangin. Amen po ba? Yung ibang mga mananampalataya, yung ibang born again, o ibang mga Kristiyano na, parang pakikipaglaban o pakikipagbuno o struggle at pinagsusumikapan pa yung kasiguruhan ng kaligtasan. So, nagda-doubt, di po ba? Ligtas ba talaga ako? Ako kaya ay talagang tunay na anak ng Diyos? Ako kaya ay may assurance of salvation? Sapagkat kaunting karanasan lang at katiting lang ang natatanggap na sagot sa Diyos sa kanilang mga ipinapanalangin. Yan ay sa palagay ko. Kaya ganun na hindi nila matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi nila alam na pag namatay kaya ako, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Makakapiling ko ba talaga si Kristo? Kapag kinuha na talaga ako ng Diyos, talaga bang mapupunta na ako sa to be the presence with the Lord? To be with the Lord? Yung sinabi nga po ng Panginoon, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso kung mabawian ka man ng buhay pag kinuha na kita, anak. Yung iba, kaunting karanasan lang o katiting lang ang natatanggap na sagot sa Diyos sa kanilang mga panalangin. Kaya siguro parang struggle pa o nagsusumikap yung sila na matiyak na talagang sila'y ligtas na. Bakit nangyayari ito sa mga Kristiyano na? So yan po yung ating ipagpapatuloy na ipaglingkod sa inyo kung lolobin ng Diyos bukas. Pero ang nililiwanag ko nga po sa inyo, natatanggap mo ba ang mga sagot mo sa iyong mga panalangin? Yan po'y palatandaan na pangwalo na kung ikaw nga talaga ay totoong born again, kung talagang ikaw nga ay disciples of Jesus Christ, kailangan natatanggap mo ang mga pinapanalangin mo. So hanggang bukas na muli, God bless you. Hanggang bukas na muli mga kababayan, bukas na muli tayo po ay magsasama-sama.